Yo-ho-ho! So we are back again guys with another video. So kung nakikita nyo, may mga bago na naman tayo mga piyesang kakabit. And again, this is your boy, the one and only Spencer. So guys, ngayon nakikita nyo, may mga dumating na naman tayong parts. Kakabit natin to lahat ngayon guys. So ayan, iisa-isahin natin. Kung makikita nyo, may dumating tayong front shock, Hypertech. Yan, Hypertech front shock. So murang-mura to sa Shopee guys. Nabili natin siya ng 2,499. So kasama shipping ng mga nasa 2,600 siya guys. Nagandahan sa shock na ito is adjustable siya. Yan, kita ba? Yun, adjustable yung bounce nya guys. So pwede mo siyang slow bounce at fast bound. Yan, solid talaga guys. So sabi ko nga sa last video na magpapalit tayo ng mga ng front shock, disc at saka yung fender. So ayan, makikita nyo andyan na sa harap natin ngayon. And ito, papalit din tayo guys. Sprocket na 415 32T. Yan. So papalit din tayo ng budget mill na switch, TTGR switch lang guys. Yan, murang-mura din sa Shopee guys. So bali set na ito guys, dalawa, nasa 500 lang yata biling natin. And ito naman, Magic Boy fender. So pinagtripan ko siya guys, tinabas ko yung gilid guys para maiba naman. So okay naman, bali mamaya matatabunan naman to ng ng front shock sa gilid. Yan, tatabunan naman yan. So siguro okay din to para slick tignan. Yan. And ito nga rin pala guys, hindi ko sure kung King Drag to, pero nabili natin siya sa Shopee Malaysia. So bale, price nga pala nito is 2,300. Solid na solid to guys. Ayan. So magkaiba siya ng design, pero pareha sila ng colorway. Ayan, gold at red. Solid. Ito talaga guys, gustong gusto ko to. So napakakapal, tingnan nyo guys. And for today's video guys, wala naman masyadong special kakabit lang natin yan lahat. Unahin natin yung front shock, susunod natin yung disc, yung fender, tsaka yung sprocket and yung switch. So ayan, by the way, update nga pala sa unit natin, nakabit na natin yung engine, yung radiator guys, parating, abangan nyo, Cardinals yung papalit nating radiator. And ito nga rin pala guys, nakabit na natin yung bagong tire. Yan, so solid. And by the way, Hypertech nga rin pala tong natin guys, yung custom hub natin. Yan, Hypertech din yan guys. So straight Hypertech tayo. So nagpaplano ako guys, papalit rin tayo ng plus 2 na swing arm ng Hypertech kasi masyadong mababa to guys, masyadong lubog yung motor natin dito sa plus 3 na TRC. Yan, TRC yan guys. Okay, pero solid pa rin yan guys. So siguro bebenta natin, or pag walang bumili tatago natin So ayan, nakabit na natin yung engine, nakabit na rin natin yung wirings. Yan, so and kung makikita nyo, may jack tayo dito kasi nga kakabit na, tatayo natin yung motor, tatanggalin na natin tong front shock. So balikan ko kayo guys. Yan, so na-jack na natin yung motor. So sa sunod, tatanggalin natin yung caliper muna, tapos yung gulong, tapos yung disc, tapos ayun, balikan ko lang kayo guys kapag tapos na. So mabilis lang to. Alright, so share ko lang sa inyo guys, minabili nga pala tayo sa Shopee. Tawag dito is lowered bolts pang Yamaha. So kung kayo guys lumalagpas dito yung shock nyo, so para sa inyo to guys. So ayan siya guys, manipis yung sa gitna nya, makapal yung nandito para hindi siya tumama dito guys.
para hindi siya tumama dito or dito. So ang mangyayari niyan, bago nyo makabit yung shock, so uunahin nyo to guys, lalagay nyo to dapat. Dahil sa atin lower yung unit natin, kailangan natin na ito. Yan. So dalawa yung binili ko, isa sa Aerox natin, ang isa sa Sniper. So ayan, so unahin nyo siyang lagay lagi guys, kasi pag hindi may ipit siya. So ayan, so kabit natin yung TRC shock, sorry, yung Hypertech shock pala. So balikan ko kayo guys. Alright, so guys, continuation nga lang pala to ng video natin sa pag-build natin ng Sniper natin. So kaya kung makikita nyo, na-skip natin yung video guys kasi nga gawa nga ng na-delete yung iba nating clips. So yung pag-install natin ng front shock, yung disc na-delete natin guys. So hindi natin naasahan. So pero wala na tayong magagawa guys kasi nga nakabit na natin. So wala na dito yung motor, nailabas na natin. So ito nga pala, hindi tayo nakatiis bumili tayo ng Hypertech swing arm. Ayan, plus to lang to guys kasi ito yung kailangan natin ngayon. Yan, Hypertech swing arm to guys ayan, CNC Ultimate Pro. So plus to guys. Ayan siya, na-unbox ko na, nandun din sa video na na-delete natin. And Y15 Zyr Pro GPX. Ayan, so ito guys, GPX yung model nito guys kasi maraming model si Hypertech. So napili natin yung GPX. Pero ito hindi ganyan guys, hindi ganyan. So papakita ko sa inyo mamaya. At ito rin may kasama siyang yan, parang chain, ang tawag dito, chain protector yata. Pero di natin kakabit yan, makakasira ng locks yan. Yan yung kakabit yan. So ayan, puntahan natin yung motor ngayon guys, papakita ko sa inyo yung tindig. Alright, nandito na tayo ngayon sa bodega guys. So ayan, kung nakikita nyo, sabi ko nga nagpalit tayo ng swing arm. Ayan, so GPX to guys yung model ng swing arm natin, Hypertech na plus to yan. Ayan, kita ba? And ayun, nakabit na nga natin yung fender na tinabas natin. Ayan, kita nyo ba yung pagtabas natin guys? Pangit, sagwa tignan. So order ulit tayong bago. Ayan yung front shock, Hypertech din yan. And of course yung front disc, solid na solid. And nakikita nyo, nilagay lang din ulit natin yung stock na inner pairings. Ayan, ayan yung tindig nyo ngayon guys. Ito, nabili ko lang din to sa Shopee guys, tig 200 yata to. Ayan, kinabit natin dyan. Bale, yan yung fittings nya. Ayan. Tsaka ito guys, ang angas ng swing arm natin. Plus ito yan guys, solid. Nakabit na rin natin yung pipe na Dyno Pro. And tsaka ito guys, kung makikita nyo, may bago tayo dating na parcel. Ayan, makikita nyo, basa nyo pa, Carver Set Y16 ZRB1 ABS. So unbox natin yun sa next video. Tsaka ayun nga pasensya na nag-skip yung video natin kasi nga na-delete natin yung mga video nung nakaraan. So ito na lang yung continuation muna. So bawi tayo next video So hanggang dito na lang muna yung video guys. Peace out.